Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 371. Masyadong mabait si Zoe para sa kanyang kapakanan. Naaawa ka ba talaga sa kanila? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng pamilya Lopez sa pagpapaalis sa iyo sa pamilya? Gusto mong mawala sa paningin nila. Bulyo ni Levi. Dahan-daang tumango si Zoe. Hindi iyon peke. Oy, Seth, bakit nakatayo pa siya? Sabihan mo siyang lumuhad. Halatang inis si Levi habang si Zoe ay nagsimulang magpanik. Anong ginagawa mo? Siya ang lolo ko. Paano mo sasabihin sa kanya na gawin iyon? Bumilis ang mga hininga ni Zoe habang ang puso niya ay nababalot ng takot. Kahit kailan hindi kanya naisip na apo, di ba? Huwag mong idamay ang sarili mo. Iwan mo sa akin. May tono ng finality sa boses ni Levi. Samantala, sa plaza, dahan-daang nilapitan ni Seth si Harry. Nakikita kaya nila ako? Tanong ni Harry. Siyempre, bakit hindi ka lumuluhod? Bumaba ka na. Tanong ni Seth. Ako. Tinapunan siya ni Harry ng isang tingin ng pagkalito. Hindi niya inaasahan na mapipilitin din siyang lumuhad. Naisip niya na ang pagpapaluhod kay Fabian kay Zoe ay sapat na. Bakit nila ako hinahabol ngayon? Naisip niya. Baliw ba silang dalawa? May pakialam ba sila sa kanilang mga nakatatanda? Mga anak na walang pakialam. Hoy, narinig mo ba ako? Itigil ang pag-arte na parang napaka-espesyal mo. Nandito ka para makiusap sa isang tao na gawin mo ang iyong utos, alang-alang sa kabutihan. Halatang galit si Seth. Si Harry ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Sinasabi mo bang lumuhad tayo? Obvious naman. Lumuhad ngayon o sumigaw? Inip na pinandilatan ni Seth si Harry. Bumagsak. Habang nakatingin ang pamilya Lopez sa takot, napaluhod si Harry sa harap ni Seth. Bumagsak sa kanya ang pagmamalaki ng pamilya Lopez. Nakakahiya naman. Levi Garrison. Papatayin ka namin. Iyon ang kaisipang tumatakbo sa isipan ng bawat miyembro ng pamilya Lopez. Maging si Harry ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan nang lumuhad siya sa harap ni Seth. Inamin niya ang pagkatalo kay Levi Garrison. Ramdam ni Harry na gumuho ang tiwala niya sa sarili sa lupa nang mapansin niya ang kakaibang hitsura ng mga dumadaan. Nais niyang iuntog ang kanyang ulo sa pader at magpakamatay. Gayunpaman, kailangan niyang manatiling matatag para sa kapakanan ng pamilya Lopez. Nagulat si Zoe, na kanina pa nakaupo sa opisina niya, sa nakitang nasa harapan niya. Nakaluhod si Harry Lopez. Nagsimula siyang makonsensya ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Levi nang may pagtataka, lalagyan ng nobela. Mukhang iba ang lalaking ito pagkalabas ng kulungan. Naisip niya. Siya ay naging literal na manghuhula. Hinulaan niya ang pagbagsak ng Northampton Chamber of Commerce at ng pamilya Gonzales. Inakala niya si Harry Lopez na magpakita, lumuhad sa harap nila, at humingi ng tulong sa kanila. Kuwit, Diyos ba siya? Siya ba ay isang propeta? Nagsimula siyang magtaka kung ang buong bagay ay orkestra ni Levi at ng buong pamilya Lopez. Gayunpaman, tila imposible iyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Zoe. Hayaan mo sila dyan. Sa pagtatapos ng araw ng trabaho, si Harry at ang kumpanya ay nakaluhod sa labas ng opisina sa loob ng 3 oras. Sinabihan ni Levi si Zoe na sumakay sa kotse ni Iris at umalis sa eksena. Samantala, nag-waltz siya palabas ng entrance sa opisina. Napangiti ang lahat sa pamilya Lopez nang makita siya. Dumating na ang kanilang huling linya ng buhay. Dumiretso si Levi kay Harry at ngumiti sa kanya. Bueno, matanda, ikaw ay isang masunurin, hindi ba? Di ba kayo ni Zoe ang nagsabi na lumuhad tayo dito? Nasaan siya? Pumayag ba siya sa mga bagay natin? Nagmamadaling tanong ni Harry. Tama iyan. Naghihintay pa rin kami na bumalik siya at harapin ang sitwasyon. Nagsimula na ring magpanik ang iba. Ngumiti lang si Levi. I'm sorry, pero napagkamalan mo yata kami. Wala itong kinalaman kay Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 372. Ano, sinasabi mo bang wala siyang alam tungkol dito? Napatulala si Harry. Tama iyan. Ano ang mga pagkain mo, nga pala? Tanong ni Levi. Natigilan sandali ang buong pamilya Lopez. Tunay nga, oras na silang nakaluhod nang hindi binabanggit ang kanilang mga 3 beses. Ginagago mo ba kami ngayon?
Pinandilatan ni Harry si Levi, halata sa mga mata nito ang kawalan ng paniniwala. Pakiramdam ng mga miyembro ng pamilya Lopez ay maaari silang mabaliw anumang oras. Ano? Hindi. Siyempre hindi. Hindi tulad ng sinabi mo sa akin bago ka lumuhad. Ngumisi si Levi. Ang pamilya Lopez ay parang anumang oras ay luluha na sila. Sige, kung wala ng iba, I will take my leave, deklara ni Levi, habang tumalikod para maglakad palayo. Teka, nasaan si Zoe? Sigaw ni Sean sa kanya, nagmamadaling pigilan siya. Bakit ko sasabihin sa iyo? Umalis ka. Hindi kita iiwan hanggat hindi mo na iluluwa. Sigaw ni Sean. Labas, pagod ka na bang mabuhay? Si Seth at ang kanyang hukbo ng mga security guard ay agad na sumugod sa pinangyarihan. Sa loob ng ilang segundo, nakadapa sa sahig si Sean at ang kanyang mga kasamahan habang nakatalikod ang mga kamay. Iyon na ang ikatlong palo na natanggap niya sa araw na iyon. Ang pamilya Lopez ay nakamasid lamang sa kawalan ng pag-asa habang si Levi ay umalis sa eksena. Ang mga tao ng Morris Group ay sobrang trabaho na kamakailan, ang mga ilaw sa kanilang opisina ay nananatiling bukas kahit nasa madaling araw. Iyon ay dahil hindi napuspos ang merkado pagtatapos ng pagbagsak ng Northampton Chamber of Commerce at ng pamilya Gonzales. Kailangang palawakin ng Morris Group sa lalong madaling panahon upang maaga ang mga bagong available na market shares. Kamakailan, ang mga kumpanya mula sa South City at Quebec ay dumarating sa Northampton sa pagtatangkang makakuha ng isang slice ng cake. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Levi mula kay Aiden Wright, ang kanyang dating subordinate. Ginoo, Garrison, ngayon lang ako nakatagpo ng isang promising company na maaaring interesado kay MS. Lopez. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, sabi ni Levi. Ito ang Oriental Star. Ang nakitang shareholder nito noon ay ang pamilya Gonzales, at mayroon itong iba't ibang proyekto sa ilalim ng pamamahala nito, kabilang ang mga pinakabagong pakikipagsapalaran nito sa industriya ng entertainment. Ang pagbagsak ng pamilya Gonzales ay nag-iwan dito na halos walang mga sponsor. Isusubasta nila ang kumpanya bukas sa mga suburb resort. Kailangan mo ba akong bumili? Tanong ni Aiden. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta doon, nakangiting sagot ni Levi. Gusto niyang isama si Zoe sa isang bakasyon para makatakas pa rin sa mga hindi makatwirang miyembro ng pamilya nito. Nag-aalala pa rin si Zoe sa bagay na iyon nang makauwi siya. Mag-empake ng iyong kagamitan. Biglang bulas ni Levi. Ano? Bakit? Tanong ni Zoe na nanlaki ang mata sa gulat. Magbabakasyon tayo. Lalagyan ng nobela. Bakit tayo pupunta ngayon? Nagdududang tanong ni Zoe. Nag-aalala siya sa kanyang trabaho, sa kanyang kinabukasan at sa kanyang pamilya. Ang magbabakasyon ang huling nasa isip niya. Gayunpaman, pinilit ni Levi na isama siya sa Clear Sky Resort, kung saan gaganapin ang auction. Siya ay nasa kadiliman pa rin tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Pagdating nila sa resort, gabi na. Gayunpaman, ang parking space sa labas ng resort ay puno ng mga mararangyang sasakyan, na ginagawang mura kahit ang Audi 7 rupees ni Zoe. Wow! Hindi ba yon ang chairperson ng Cloudscape? Bakit nandito rin siya? Iyan ang CEO ng Fortune Source. Mukhang excited si Zoe na makita ang napakaraming tycoon na nagkukumpulan sa isang lugar. At the same time, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit nandoon silang lahat. Sa wakas ay nakuha niya ang mga sagot sa kanyang mga tanong pagkatapos ng pagpaparehistro. Magsasagawa ng auction ang Oriental Star Group sa venue na iyon kinabukasan. Ang mga tycoon na iyon ay naroon upang makipagkompetensya para sa pagmamay-ari nito. Mukhang minaliit ko ang bilang ng mga conglomerates na bumagsak kasama ang Northampton Chamber of Commerce at ang pamilyang Gonzales. Napabuntong hininga si Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 373. Ano sa tingin mo ang Oriental Star Group? Tanong ni Levi. Isa itong pambihirang korporasyon. Namanghalang ako kung paano nila nagawang pasukin ang property at entertainment industry. Tingnan kung gaano kahusay ang kanilang mga artista. Masayang bulalas ni Zoe. Hinaplos ng bahagya ni Levi ang kanyang ulo. Sige, ikaw na ang bahala bukas. Hahaha, tumawa ng malakas si Zoe. Tumigil ka ng magbiro.
Aabutin ka ng hindi bababa sa 2 bilyon para magkaroon ng pagkakataon. Nangako nga si Levi na tutulungan siyang umakyat sa tuktok, ngunit imposibleng bilhin ang buong Oriental Star. Naisip niya na sinusubukan lang nitong i-comfort siya. Ay trato na lang natin ang auction bilang learning opportunity, di ba? Siya'y ngumiti. Saktong paakay na silang dalawa sa elevator papunta sa kanilang hotel room, isang boses ang umalangaw mula sa kanilang likuran. Ikaw ba si Zoe? Lumingon sila at nakita ang isang binata na nakasuot ng suit. Bagamat mukhang nasa 30s na siya, ipinakita niya ang aura ng isang veterano sa negosyo. Terence Gibson. Nakilala agad siya ni Zoe. Anak siya ng isa sa mga kaklase ni Aaron. Minsan nang sinubukan ng kaklase ni Aaron na i-match si Terence kay Zoe, ngunit tinanggihan niya ito ng tahasan. Ikaw talaga. Naisip ko na baka maling tao ang nakuha ko. Napangiti si Terence at sinulyapan ng masama si Levi. Dito ka ba nagtatrabaho, Terence? Tanong ni Zoe. Tumayo si Terence at nagpakita ng proud na ekspresyon. Tama iyan. Ako ang general manager ng Clear Sky Resort. Narito ang aking name card. Nagpatuloy siya sa pag-abot ng kopya ng kanyang name card kina Zoe at Levi. Aba, Terence, mukhang magaling ka, magalang nasabi ni Zoe. Ilang milyon sa isang taon, marahil. I can't compare with you, mayabang nasabi ni Terence. Nako, naalala ko. Nabalitaan ko na ang kumpanya mo ay kinuha ng pamilya Lopez ilang araw na ang nakalipas, at na-cross out ang pangalan mo sa Janela G Book. Ang aking taos-pusong pakikiramay. Muli niyang sinulyapan si Levi at nagpatuloy, at saka, ang asawa mo ay medyo walang kwenta sa buong panahon. Hindi ba kalalabas lang niya sa kulungan? Nang makitang natahimik silang dalawa, ipinagpatuloy ni Terence ang kanyang pananalita, Bro, hindi ka ba nahihiya na nabubuhay ka sa sweldo ng babae? Hiwalayan mo na lang siya. Hinihila mo siya pababa. Ano sa tingin mo ay mas mabuting asawa ka kaysa sa akin? Ganti ni Levi. Perpekto. Napaisip si Terence, lalagyan ng nobela. Mukhang alam niyang hindi siya karapat-dapat. Malalim ang tingin ni Terence habang nakatingin kay Zoe na may starry eyes. Zoe, 32 na ako this year pero single pa rin ako. Kanina pa kita hinihintay. Kung payag kang pakasalan ako, maibabalik kita agad sa isa sa mga mansyon ko. Nasa akin ang lahat ng pera na kailangan mo, at isang Porsche sa bahay. Naramdaman ni Zoe na uminit ang pisngi niya sa kahihiyan. Sa mga mata ni Terence, ang namumula nitong pisngi ay tanda na naantig siya sa pagpapakita ng yaman nito. Nagsimula siyang magpantasya tungkol sa kanilang magiging pakikipagsapalaran sa kama. Maaari mong sakupin ang Clear Sky Resort kapag pakasalan mo ako. I'll establish another resort for myself, nakangiting sabi ni Terence. Natitiyak niyang hindi kakayanin ni Zoe ang gayong magandang alok. Magkano ang halaga ng resort na ito? Tanong ni Levi habang nakangiti. 200 milyon. Maangas na sagot ni Terence. Kinuha ni Levi ang phone niya at nag-dial ng number. Kamusta? Ako ito, Levi Garrison. Bumili kami ng Clear Sky Resort. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 374. Ang diretsong salita ni Levi ay nabigla kina Zoe at Terence. Gayunpaman, nagsimulang tumawa si Terence pagkaraan ng ilang sandali. Bro, masyado ka na bang nanonood ng sine? Sigurado ka bang kaya mong bilhin ang resort ko? Napangisi si Terence. Hahaha, anong baliw? Sino siya sa tingin niya? Isang milyonaryo o ano? Isa lang siyang astig na naghahanap ng atensyon. Nagsimulang pagtawanan si Levi ng grupo ng mga empleyado ng resort na nakatayo sa malapit. Siya ay pagiging katawa-tawa. Napaisip si Zoe. Wala siyang pakialam sa sarili niyang dignidad sa harap ni Terence, pero kailangan lang ni Levi na magbiro sa kanilang dalawa. Punta na tayo sa kwarto natin, Terence. Sa muli nating pagkikita. Sa sandaling iyon, walang ibang hinaanggad si Zoe kundi ang makatakas sa impyernong kinaroroonan niya. Kinaladkad niya si Levi sa braso. Zoe, ilagay sa iyo ang aking name card. Halika at hanapin mo ako kung may kailangan ka. Tutuperin ko ang mga pangako ko. Sigaw ni Terence sa kanila. Pagkatapos, tumalikod siya at sinabi sa kanyang mga empleyado, alam kung saang silid sila naruroon at bigyan ako ng extra room card. Isang malaswang ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence.
Hindi iyon ang unang pagkakataon na nagpapantasya siyang makipagtalik sa kanya. Dumating na ang pagkakataon, at hindi niya ito palalampasin. Maghintay ka lang, Zoe. Napangiti siya sa loob-looban habang ang apoy ng pagnanasa sa loob niya ay nagsimulang mag-alab ng hindi matiis. Samantala, dumating na sina Levi at Zoe sa kwarto nila. Ilang sandali lang ay nakatanggap si Levi ng tawag mula sa isang tao. Kamusta? Tapos na ba? Sige, ipadala sa akin ang kontrata bukas. I'll deal with it then, sabi niya sa telepono. Inilibot ni Zoe ang kanyang mga mata. Walang tao dito kundi ako. Pwede bang tumigil ka na sa mga ginagawa mo? Kumbinsido pa rin siya na gumagawa si Levi ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi niya alam ay nagawa na ng pamilya Rogers ang utos ni Levi. Binili nila ang buong Clear Sky Resort sa ngalan niya. Pagkatapos, pumunta sila sa isang restaurant para kumain. Nagsitakbuhan pabalik ang mga empleyadong nang-iipit sa kanilang dalawa para iulat ang kanilang mga galaw kay Terrence. Ito na ang pagkakataon ko. Tuwang-tuwa siyang nag-isip. Naglakad siya papunta sa kusina. Nasaan ang mga order mula sa table 8? Casual na tanong niya. Nandito na sila. Sagot ng chef sabay turo sa isang tray ng pagkain na nakapatong sa mesa sa gilid. Kumuha si Terrence ng isang pakete ng pulbos at maingat na ibinuhos ito sa 2 pinggan. Iyon ay mula sa kanyang pagtatago ng mga gamot na natutulog. Ilang beses na niya itong ginamit sa paglipas ng mga taon. Sa tuwing may isang magandang babae na pumupunta sa kanyang resort, binubugbog niya ang kanyang pagkain gamit ang gamot na iyon at papasok sa kanyang silid sa gabi. Wala ni isa sa kanila ang makakaalala ng anuman kinabukasan, lalagyan ng nobela. Lumapit si Terrence sa table 8 kasama ang isa sa mga waiter. Zoe, eto regalo ko sa'yo. Enjoy. Salamat, sabi ni Zoe. Nagdududa pa rin si Levi kay Terrence. Siya ay yumoko upang huminga ng pagkain at ng alak, at narito, ang pagkain at ang alak ay napuno na. Gayunpaman, wala siyang sinabi tungkol dito. Humarap siya kay Zoe na parang walang nangyari. Pinagmasdan ni Terrence ang lahat ng nangyayari sa kanyang mga mata mula sa kabilang dulo ng restaurant. Oras na para magsaya ngayong gabi. Naisip niya, magkakabisa ang gamot na pampatulog sa loob ng halos 1 oras, at magiging kanya na si Zoe sa lalong madaling panahon. Kuwit, ignorante pa rin sa kanyang delikadong sitwasyon, sinundot ni Zoe ang braso ni Levi at sinenyasan itong tumingin sa gilid. Matapos tingnan ni Levi ang katabi nilang mesa ay muntik na niyang may suka ang pagkain. May 3 lalaki na nakaupo sa katabing mesa. Matangkad silang 3 at matipuno, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng makeup. Sa pagkataranta ni Levi, ang mga lalaki ay tumutunog at kumilos na parang mga babae. Paminsan-minsan ay hinahalikan nila ang isa't isa. Mga bakla sila. Iyon lang ang naiisip ni Levi habang pinapanood ang mga lalaking iyon sa kanilang negosyo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 375. Hindi lamang ang mga bata at gwapong lalaki ang lumalabas bilang bakla, ngunit kahit na ang pinakalalaking lalaki ay maaari ring sorpresahin ang lahat sa kanilang sexual na pagkakakilanlan. Ang kaibahan sa pagitan ng kanilang hitsura at kanilang mga kilo ay kamangha-mangha. Habang tinitignan ni Levi ang 3 lalaking naglalandian sa isa't isa, mas lalong hindi siya mapalagay. Naramdaman ni Zoe ang mga goosebumps na lumalabas sa kanyang braso. Tapusin na natin ang ating pagkain at umalis na tayo, mahal. Bulong ni Zoe. Sige, sagot ni Levi. Nilagyan nila ng laman ang natitira nilang pagkain sa kanilang bibig at umalis pagkatapos. Nagsimulang makaramdam ng antok si Zoe pagkatapos kumain, at bumagsak siya sa kanilang silid sa sandaling bumalik sila. Walang duda, nagkaroon ng bisa ang gamot na pampatulog. Gayunpaman, tila immune si Levi sa mga epekto nito, at nagpasya siyang umupo sa sofa upang hintayin ang kanyang biktima. Samantala, kinakabahan si Terrence habang naghihintay sa kanyang opisina. Naghintay siya ng ilang oras upang matiyak na mayroon siyang gamot. Naglalakad na nakatiptoes, dahan-dahan siyang pumunta sa kwarto ni na Levi at Zoe. Ilang beses niyang pinindot ang doorbell, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Pinagpatuloy niya ang pagkatok sa pinto nang malakas wala pa ring sumasagot. Nakahinga ng maluwag, kinuha niya ang kanyang extra keycard at pinapasok ang sarili.
Binuksan niya ang ilaw nang makita si Zoe na nakahiga sa kama, mahimbing na natutulog. Sumagi sa kanyang isipan ang masasamang pag-iisip, ngunit hindi niya napansin ang pagkawala ni Levi. Teka, nasaan si Levi? Sinimulan niyang hanapin ang lalaki. Bam! Biglang may lumabas mula sa kanyang likuran at hinampas ang isang mabigat na bagay sa kanyang ulo, dahilan upang siya ay malamig. Pamwesto si Levi sa likod ng kanyang malata na katawan, naglalaan ng sarili niyang matamis na oras sa paghihit ng sigarilyo. Pagkatapos, kinaladkad niya si Terence sa braso papunta sa pinto ng isa pang kwarto. Bahagya niyang pinindot ang doorbell. Ang kwartong iyon ay pag-aari ng 3 gay na nakasalubong nila kanina. Ilang segundo lang ay bumukas ang pinto. Laking gulat ng 3 lalaki, walang tao sa labas, maliban sa isang binata na nakahubad sa kanyang birthday suit. Ito ay walang iba kundi si Terence, nanlamig pa rin sa suntok na ibinigay sa kanya ni Levi. Nagpalitan ng dirty ngiti ang 3 lalaki. Sa isang iglap, binuhat nila si Terence at naglaho sa kanilang silid. Sa natitirang bahagi ng gabi, lahat ng tao sa paligid ay nakakarinig ng nakakatakot na hiyawan na nagmumula sa silid ng 3 lalaki. Ipinapalagay ng ibang mga bisita na nanunood sila ng mga horror movies at nagpasya na huwag pansinin ang mga ito. Samantala, ang mga empleyado ng resort ay nagsiksikan sa isang bilog na tsismis. May gagawin na naman ba si Mr. Gibson? Tanong ng isa sa kanila. Oo, hindi mo ba narinig? Anak ng kaklase ng papa niya this time around. Ang ganda niya. I bet he's having a whale of a time ngayon. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto niya kanina lang. Gayunpaman, ang katotohanan ay malayo sa kanilang naisip. Sa halip na kaligayahan, si Terence ay nasa estado ng pagkalito. Hindi niya masabi kung nanaginip ba siya o hindi. Malabo siyang nakarehistro sa paghawak ng 3 maskuladong lalaki. Nanginginig ang buong katawan niya sa sakit. Kinaumagahan, nagising siya sa puting mainit na mga bahid ng sakit na namumula sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang nakahiga siya sa isang malaking kama. Nagtagumpay ba ako kagabi? Si Terence ay dinaig ng kagalakan sa loob lamang ng 1 segundo. Nakapag-overnight ba ako sa aking Diyosa? Parang wala akong maalala tungkol dito pero. Hinaplos ni Terence ang kanyang ulong pumipintig. Pagkatapos, isang alon ng pagod ang dumaan sa kanya na parang tsunami. Nararamdaman niya ang mga saksak ng sakit mula sa bawat bahagi ng kanyang katawan, kanyang labi, kanyang leeg, kanyang braso, at maging ang kanyang likuran. Pakiramdam niya ay napunit siya mula sa loob, lalagyan ng nobela. Ano nga ba ang nangyari kagabi? Mas baliw ba si Zoe sa inaakala ko? Hindi mo ari ni Terence kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Kumurap-kurap siya para i-clear ang paningin bago lumapit para tingnan kung may katabi. Kasing tigas ng bato ang laman ng kanyang mga daliri. Natigilan siya nang mapagtanto kung sino ang kasama niya sa kama. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 376. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Terence na halos mapunit ang bubong ng gusali. Nagsimula siyang magtaka kung paano niya napunta ang sarili sa ganoong sitwasyon. Saan napunta ang damit ko? Anong nangyari dito? Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Naramdaman ni Terence na masisira doon at pagkatapos. Ang sigaw niya ang nagpagising sa 3 lalaki. Tumingin sila sa kanya ng malandi at mamulong. Oh, baby, gising ka na. Halos may suka ni Terence ang kanyang hapunan nang marinig ang mga salitang iyon. Nakasusuklam. Bumangon si Terence sa kama at maingat na tinitigan ang 3 lalaki. Sino ka? Bakit ka nandito? Baby, ikaw mismo ang pumunta dito. Ikaw ay ganap na hubad. Tumakas ka ba pagkatapos mong magsaya? Ew, anong kalokohan? Kuwit, ramdam na ramdam ni Terence ang kanyang katinoan habang nakatitig sa 3 lalaki. Ano sa mundo ang nangyari sa pagitan namin? Alam niyang kailangan na niyang umalis doon. Binalot ni Terence ang kanyang sarili ng kumot at tumakbo papunta sa pinto, ngunit bago siya makarating doon, pumila ang 3 lalaki at hamarang sa kanyang daraanan. Sinabi ba namin na maaari kang pumunta, baby? Ano ba ang ginagawa mo? Sisipain ko kayong 3 mamaya. Pagbabante ni Terence habang patuloy na bumabaril ang sakit sa kanyang laman.
Bakit hindi mo tingnan kung ano ang nangyari kagabi, baby? Iniabot ng isa sa kanila ang isang camera kay Terence. Habang pinagmamasdan niya ang makasalanang pagkilos, mas gusto niyang matuyo sa lupa, lalagyan ng nobela. Talagang ang niloko siya ng tatlong lalaki. Arg! Hindi ko na kaya. Nababaliw na siya sa galit. Levi Garrison. Siguradong niloko niya ako. Papatayin ko siya. Napasigaw siya sa sandaling pinagsama niya ang 2 at 2. Kailangan kong umalis sa lugar na ito. Alam ni Terence na kailangan niyang lumabas kahit anong mangyari. Baby, huwag kang aalis. Kung aalis ka, ilalagay namin ang video na ito online. Pagbabanta ng tatlong lalaki. Natakot si Terence nang marinig niya ang mga ito. Kung nauwi sa online ang video na iyon, baka wala na siyang choice kundi mawala sa balat ng lupa. Mamamatay ang mga magulang niya sa kahihiyan. Bumagsak. Kaya lang, muling inihagis ng tatlong lalaki si Terence sa kanilang higaan at ipinagpatuloy ang kanilang pag-iingay. Mahigpit na hinawakan ni Terence ang kumot habang umaagos ang galit na luha sa kanyang pisngi. Iyon ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Walang tao ang makakayanang mapahiya ng ganyan. Nang tuluyang makalabas si Terence sa kulungang iyon, hindi man lang siya makalakad ng diretso. Wala siyang masusuot na damit kaya pinahiram niya ang isa sa mga damit ng lalaki bago siya lumabas. Walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha, at pakiramdam niya ay namamanhid siya. Nais niyang tapusin na lang ang lahat. Paano ito nangyari sa akin? Malungkot niyang iniisip. Terence, bakit ka tumatambay? Umiiyak ka ba? Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Zoe sa hallway. Tumangala si Terence. Napatalon lamang sa gulat nang humarap sa kanya sina Zoe at Levi. Nag-pipe up din si Levi. Oo, kuya, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Bakit dumudugo ang labi mo? And what's with the hickeys, lipstick marks and perfume? Nakasimangot na tanong ni Levi. Bawat salita ni Levi ay parang butil ng asin sa mga sugat ni Terence, nagpapaalala sa kanya ng pagdurusa na kanyang pinagdaanan. Ang lahat ng mga markang iyon ay mga labi ng mga krimen ng tatlong lalaki sa kanya. Nasaan ka kagabi? Sa iyo ba ang mga damit na ito? Mas lalong bumuhos ang luha sa mga mata ni Terence nang marinig iyon. Lalong lumaki ang kanyang sama ng loob nang mapansin niya ang revolted expression ni Zoe. Heto na. Ito na ang wakas. Kamumuhian niya ako ng tuluyan. Biglang sumando si Levi at sinipsip ang katawan ni Terence habang bumaling kay Zoe. Honey, naaamoy mo ba iyan? Hindi ba siya amoy kagaya ng tatlong gay na nakita natin kahapon? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 377. Boom! Ramdam ni Terence ang pagsabog ng kanyang ulo. Levi, napakalayo mo na. Bakit mo pinapahid ng asin ang mga sugat ko? Kung may makarinig tungkol sa trahedyang pinagdaanan niya, baka kamatayan na lang ang natitira sa kanya. Lalo na't mababawasan ang kanyang dignidad kapag nalaman ito ni Zoe. Huminga ng malalim si Zoe at sinabing, oo. Pamilyar ang amoy nito. Naaalala ko ang amoy na iyon. Nako, kuya, don't tell me natulog ka sa tatlong lalaking yun kagabi. Sus, hindi ko alam na may kakulaitan ka pala. No wonder hindi ka pa kasal. Ang labis na tono ni Levi ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa kanilang paligid. Oo. Naaalala ko rin ang mga damit na iyon. Pag-aari ito ng isa sa kanila. Huwag mong sabihing ikaw ay. Napatingin si Zoe kay Terence nang may pagtatanong. Ang dignidad ni Terence ay nasa shambles, nagpa siya siyang tumakbo para dito. Peter Patter. Tumakbo siya sa hallway na nakayuko. Ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay dumaloy sa kanyang pisngi habang siya ay tumatakbo. Ew, hindi ko alam na interesado pala siya doon. Hubby. Ayoko na siyang makita ulit, angal ni Zoe. Alam ko naman diba, halos may suka ko ang loob ko nang makita ko siya. Tumawa si Levi habang nakangiti. Tumakbo si Terence pabalik sa kanyang silid at sinunog ang mga damit sa kanyang katawan. Sumisid siya sa shower room at inubos ang isang buong bote ng body wash para kuskusin ang bawat pulgada ng balat niya pagkatapos noon. Sa wakas ay nakalabas na siya sa shower pagkatapos ng mahabang panahon. Sinubukan niyang hugasan ang mga bakas ng kahihiyan na itinatak ng mga lalaki sa kanyang balat. Nagsuot siya ng bagong set ng mga damit at naghugas ng pabango sa pagtatangkang matakpan ang bango ng tatlong lalaking iyon.
Siguro ikaw iyon, Levi Garrison. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang isip ay mas malinaw kaysa dati. Sa reaksyon ni Levi ilang sandali lang ang nakalipas, masasabi ni Terence na siya ang may pagkana ng lahat ng ito. Sa bagay, ilang sandali lang ay nahimatay na siya na pumasok sa kwarto ni na Levi at Zoe. Siya siguro yon. Tumakbo siya papunta sa security room at kinuha ang CCTV footage mula kagabi. Nang makita niyang hila-hila ni Levi ang malote niyang katawan papunta sa kwarto ng tatlong lalaki, sa sobrang galit ay ibinalik niya ang kamao niya sa mesa. Papatayin kita, Levi Garrison. Malakas na ungol niya. Muntik na siyang sumabog on the spot. Agad niyang tinanggal ang footage pagkatapos. Nagsimulang tumawa ang mga security guard na namamahala sa kuhan ng CCTV. Boss, kamusta kagabi? Bakit hindi mo sabihin sa amin ang tungkol sa kanya? Balita namin kasing ganda siya ng isang diyosa. Ang isa sa kanila quip. Sampal. Tumahimik ka. Sinampal ni Terence ang kausap lang sa mukha. Ni-violate lang siya ng tatlong lalaki. Walang paraan na sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa isang bagay. Pagkatapos, sumugod si Terence sa kwarto ni na Levi at Zoe kasama ang isang grupo ng mga security guard sa likod niya. Zoe Lopez, magnanakaw ang asawa mo. Nahuli namin siyang nagnanakaw ng mga gamit ng ibang customer sa kamera. Sigaw ni Terence. Wala na siyang pakialam sa kanyang imahe. Ang gusto lang niyang gawin ay bugbugin si Levi. Gayunpaman, kailangan niya ng dahilan para magawa iyon. Ha, imposible yan. Siya ang kasama ko sa lahat. Pagtatalo ni Zoe. Tabi ka. Alisin mo si Levi Garrison. Sigaw ni Terence. Sumugod ang mga gwardya para hawakan si Levi, lalagyan ng nobela. Terence, anong ginagawa mo? Isang malakas na boses ang umalangaw sa hallway, na sinundan ng nagmamadaling yabag. Mr. Zilger, bakit ka nandito? Lumingon si Terence, lubos na naguguluhan. Naglakad ang amo ng resort sa hallway at huminto sa harapan niya. May bumili sa resort. Nandito ako para ayusin ang mga papeles, sabi ni Mr. Ziegler. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 378. Ano? May bumili ng resort. Natigilan si Terence sa kanyang kinatatayuan. Nagulat din si Zoe. Baka ito ay isang pagkakataon. Binili ba talaga ni Levi ang resort kagabi gamit ang tawag sa teleponong iyon? Tama iyan. Ang mga papeles ay tapos na kagabi, ngunit ngayon lamang niya ito hiniling na makita ito. Parang tren ang mga sinabi ni Mr. Ziegler kay Zoe. Tinapunan niya si Levi nang nagtatanong na tingin, ikaw ba yon? Tanong niya gamit ang kanyang mga mata. Mr. Ziegler, sinong bumili ng resort? Nagsimulang mautal si Terence nang bumungad sa kanya ang nakakatakot na katotohanan. Nandito siya sa harap mo. Nakangiting sabi ni Mr. Ziegler. Si Mr. Ziegler ay umabant ng isang hakbang at yumoko kay Levi. Ginoo Garrison, nailipat na sa iyo ang pagmamay-ari ng Clear Sky Resort. Narito ang kontrata para sa iyong sanggunian. Boom! Para bang may meteorite na dumapo kay Terence nang sabihin ni Mr. Ziegler ang mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay nabasag siya mula ulo pababa. Siya iyon lahat. Bumili talaga siya ng resort kagabi. Nagtapon siya ng 200 milyong kapalit ng resort sa isang tawag lang sa telepono. Napatulala si Terence. Hindi ba't isa lamang siyang hanggal na umaaligid sa kayamanan ng kanyang asawa? Maging si Zoe ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bumili ba talaga siya ng resort? Nakatitig siya kay Levi, natulala. Ngumiti lang si Levi. Bahala na ang mga papeles. Sa akin na ang resort, di ba? Tama iyan. Sinasagot na nila ako ngayon, tama ba? Tanong ni Levi sabay turo sa grupo ng mga security guard sa likod ni Terence. Siyempre, biglang nagtaas ng boses si Levi at sumigaw, kung ganoon, bakit hindi mo sasabihin sa akin kung anong mahahalagang bagay ang nawala kagabi? Pakiramdam ng mga security guard at Terence ay parang masusuffocate sila on the spot. Nagpalitan ng tingin ang mga security guard habang sinulyapan sina Levi at Terence. Nang mapansin may mali, nagsimulang mabalisa si Mr. Ziegler. Magsalita ka. Ibuhos ang katotohanan. Ang pinuno ng pangkat ng seguridad ang unang nagsalita. Walang nangyaring ganyan sir.
Sinabi sa amin ni Terence na gamitin ito bilang dahilan para bugbugin ka, sir. Flop, bumagsak si Terence sa lupa. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mr. Garrison, Zoe, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Sigaw ni Terence. Ngumisi si Levi. Pwede bang may magpadala sa kanya sa room 1,400 para sa akin? Nagsimulang magpanik si Terence nang marinig niya ang room number. Namamaga ang kanyang mga mata nang magsimulang manginig ang kanyang katawan na parang dahon. Hindi. Pakiusap. Bitawan mo ako. Ipadala mo siya doon ngayon na. Senggal ni Levi. Hindi. Tumalikod si Terence para tumakbo palayo, ngunit dahil sa hindi matatag na lakad niya, nahirapan siyang gawin iyon. Sa loob ng ilang segundo, hinampos siya ng mga security guard sa sahig. Impyerno sa kanya ang silid na iyon. Habang nagpupumiglas siya sa kanyang pagpigil, kinaladkad siya ng mga security guard sa room 1409 at itinapon sa loob. Anong meron sa room 1409? Curious na tanong ni Zoe. Naalala mo yung tatlong lalaki? Kwarto nila yon, bulong ni Levi. Nagpa siya si Zoe na huwag nang magtanong pa. May mapanganib na kislap ang mga mata ni Levi. Iyon ang pinakamaliit na magagawa niya para parusahan si Terence sa pagdadroga sa kanyang asawa. Di nagtagal, dumating ang oras para sa auction ng Oriental Star Group. Ang mga kalahok ay naghain sa venue sa sandaling bumukas ang mga pinto. Pumasok na rin sina Zoe at Levi. Gaya ng inaasahan nila, ang silid ay napuno ng mga tycoon ng lungsod. Hindi lamang ang mga kilalang negosyante ng lokal na ekonomiya ang naroroon, ngunit nakita rin ni Zoe ang ilang mga dayuhang mamumuhunan sa karamihan. Ang Oriental Star Group ay isang kumikitang negosyo na hinahangad ng sino mang magkaroon ng isang piraso, lalagyan ng nobela. Hoy, maganda. Gusto mo ba akong maging kaibigan? Biglang may sumugod na mga tao papunta kina Levi at Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 379. Matangkad na ngumiti kay Zoe ang lalaking nangunguna sa grupo habang hindi pinapansin si Levi. Ngumiti si Zoe. Paumanhin. May asawa na ako. Well, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakakilala. Ako si Zane Suarez ng South City Suarez family. Inabot ng lalaki kay Zoe ang kopya ng kanyang name card. Nagulat ang lahat nang marinig ang pangalan niya. Ano? Zane Suarez, ang ikatlong young master ng South City Suarez family. Bakit siya nandito? Mayaman din sila ng pamilya Rogers. Hinahabol din ba nila ang Oriental Star? Ano ang silbi ng pakikipagkompetensya sa kanila? Dapat sumuko na lang tayo. Mukhang talunan ang mga tycoon sa paligid nila. Alam nila na maraming tycoon mula sa South City ang pumunta sa Northampton para muling makuha ang bahagi ng Oriental. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makikilala ng personal ang isang tao mula sa pamilya Suarez. Mukhang nasiyahan si Zane sa reaksyong ito. Ang mga kilalang pamilya ng South City ay itinuring na parang royalty sa Northampton. Para bang binibisita nila ang mga monarka mula sa malalayong kaharian. Sa tingin mo ba sapat na ako para sa iyo? Proud na tanong ni Zane. Matagal nang inaabangan ng mga young masters ng South City ang pagbisita sa Northampton, kung saan mayroong malaking populasyon ng magagandang babae. Nahulog si Zane kay Zoe nang makita niya ito. Siya ay mas maganda kaysa sa sino mang bida sa pelikula na nakita niya. Wala siyang pakialam kung kasal man ito o hindi, dahil gusto lang niyang matikman ang tamis nito. Hindi. Isang salita ng pagtanggi ang ibinuga ni Levi sa mukha ni Zane at hinayla si Zoe papunta sa kanila na nakatalagang upuan. Pinanood sila ni Zane na umalis na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sige, maghintay hanggang matapos ang auction. Hindi ka makakatakas sa akin, babae. Hindi nagtagal, napuno ang mga upuan, at ang mga kinatawan ng Oriental Star Group ay naghain sa silid. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala ng Oriental Star Group, opisyal na nagsimula ang auction. Ang panimulang bid ay 1.2 bilyon. Magsisimula na ang bidding. Inihayag ng auctioneer. 1.53 bilyon. Sigaw ng Cloudscape chairperson, itinaas ang kanyang paddle. 1.55 bilyon. Sumigaw ang Fortune Source CEO, itinaas din ang kanyang paddle. Kuwait. Hindi nagtagal, tumaas ang bid sa 1.7 bilyon.
Pansamantalang itinaas ng lahat ang kanilang mga bid, ang bawat bid ay mas mataas lang ng kaunti kaysa sa nauna. Joke ba ito? Bakit nila tinataasan lang ng 10 milyon ang kanilang mga bid sa isang pagkakataon? Ungol ni Levi na halatang inis. Ngumisi si Zoe. Nandito lang kami sa learning journey. Hindi na natin kailangang makisali. Pagkatapos noon ay napatingin siya sa direksyon ni Zane at ng party nito. At saka, sa tingin ko ay medyo halata na siya ang mananalo sa auction sa huli. O talaga, nakangiting sabi ni Levi, 2 bilyon. Si Zane, na kanina patahimik, ay itinaas ang kanyang paddle at sumigaw ng kanyang bid nang walang babala. Ang biglaang pagdaragdag ng 300 milyon ay yumanig sa lahat. Mahigit sa kalahati ng mga kalahok ay hindi na kayang tumaas pa. Sinulyapan ni Zane ang karamihan, nagbabala sa kanila na manatili sa likod sa kanyang matalim na tingin. 2.1 bilyon. May sumigaw, ayaw umatras. 2.2 bilyon. Kuwit. Nagpa siya ang mga tycoon na sumuko kung ang presyo ay lumampas sa 2.25 bilyon. 3 bilyon. Si Zane ay sumigaw muli ng astronomical sum. Naghiyawan ang mga tao, at ang lahat ay napalingon kay Zane dahil sa gulat. Nakakatakot talaga ang pamilya Suarez. Alam kong hindi tayo mananalo sa sandaling makita ko siya. Kuwit. Ang karamihan ng tao ay nagchat sa gitna ng kanilang mga sarili takot. Maging ang mga kinatawan ng Oriental Star Group ay nasa sabik. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kataas ang bid. Ngumiti ng mapait si Zoe at tumingin kay Levi. Sabi ko na nga ba, sila ang mananalo. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nahulog sa susunod na segundo. Itinaas ni Levi ang kanyang sagwan. Lalagyan ng nobela. Magbibid ba siya? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 380. Gusto sana siyang pigilan ni Zoe, ngunit huli na ang lahat. Sanay na sa kanya ang mga mata ng lahat sa sandaling itinaas niya ang kanyang sagwan. 3 bilyon, isa. Natigilan sandali ang buong karamihan nang marinig nila iyon. Sa oras na ibinigay ni Zane ang kanyang 3 bilyong bid, karamihan sa mga tycoon ay sumuko na. Handa silang tanggapin ang realidad na magiging kay Zane ang Oriental Star Group. Pero nagulat sila, may pupunta pa rin. Tinaasan niya ang bid ng isa lang. Ito ay malinaw na isang hakbang upang pukawin si Zane Suarez. Nagsimulang magpanik ang mga kinatawan ng Oriental Star Group. Sino rin ang gumagawa niyan? Bukod pa rito, nagkaroon ng unspoken agreement ang mga bidder na taasan ang presyo ng 10 milyon sa bawat bid. Lahat ng tao sa party ni Zane ay nakatingin kay Levi na may hapis. How dare they provoke us? Si Zane, gayunpaman, ay pinanatili lamang ang kanyang masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Nanghihingi ka ng gulo. 3.1 bilyon. Itinaas ni Zane ang bid ng 100 milyon at pinandilatan si Levi. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakasabay. 3.1 bilyon, isa. Hindi sumuko si Levi. Ikaw. Sisabog na si Zane sa galit. Siguradong ginugulo ako ng lalaking ito. Nakatingin lang ang iba kay Levi dahil sa gulat. Saan ba siya nakakuha ng lakas ng loob na makipagkulitan sa young master ng pamilya Suarez? Dead meat siya for sure. Nag-aalala rin si Zoe. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang pamilya Suarez, at ayaw niyang pumasok sa kanilang masasamang libro. Naglalaro si Levi ng apoy. Gayunpaman, huli na para pigilan siya nito. 3.2 bilyon. Ipinagpatuloy ni Zane ang pagtaas ng bid. Ang kanyang pamilya ay nag-budget para sa isang 3 milyong bid, ngunit ang hitsura ni Levi ay nagpilit sa kanya na ibasura ang kanilang plano. Wala siyang choice kundi magdagdag pa ng 200 milyon. I'm going to kill you and sleep with your wife once this is over. Angal niya sa loob. Nanatiling walang kibo si Levi. 3.2 bilyon, isa. Ikaw, ang kulit mo. Ipinadyak ni Zane ang kanyang paa sa sahig habang ang iba sa kanyang partido ay nauuhaw sa katahimikan. Hindi pa ba siya sapat? Samantala, lahat ng iba sa karamihan ay nakatingin na may mga nakakunot na noo sa kanilang mga mukha. Grabe ang ginagawa ng batang ito. Mabuti kung ganoon. Tingnan natin kung makukuha mo ito. Itinaas muli ni Zane ang kanyang sagwan at sumigaw, 3.5 bilyon. Wow! Ang karamihan ay gumuhit sa isang sama-samang hingal nang ipahayag niya ang kanyang bid.
Tuwang-tuwa ang mga kinatawan ng Oriental Star Group. Iyon ay higit pa sa inaasahan nila. Muling tinitigan ni Zayn si Levi ng mayabang. 3.5 billion ang pinakamaraming kaya niyang bayaran dahil may iba pang gastusin na dapat asikasuhin ng pamilya Suarez. Ang gusto lang niyang makita ay kung may lakas ng loob si Levi na dagdagan pa ang bid. Kung hindi, makukuha ni Zayn ang Oriental Star Group tulad ng dapat niyang makuha. Kung tanga si Levi para magbid ng mas pa, tatabi si Zayn at panoorin ang kanyang mataas na desperadong pagtatangka na makagawa ng 3.5 bilyong halaga ng cash. Lahat ng mata ay nakatuon kay Levi sa sandaling iyon. Napabuntong hininga si Zoe. Sa gulat ng lahat, dahan-daang itinaas ni Levi ang kanyang sagwan at sumigaw, 4 na bilyon. Ano? 4 na bilyon. Tumahimik ang silid matapos ipahayag ni Levi ang kanyang bid. Inaasahan ng lahat na tataas niya ng isa lang ang bid. Sino ang nakakaalam na magdadagdag siya ng isa pang 500 milyon sa halip? Boom! Nakatitig lang si Zayn at ang kanyang partido kay Levi. Mukhang hindi naman siya nanggugulo. Si Zoe naman ay nagsimulang magpanik. Baliw ba siya? 4 na bilyon. Saan kukuha ng pera? Nagbibiro ba siya? Pupunta ng isang beses, pupunta 2 beses, benta. Ang Oriental Star Group ay binili ni G. Levi Garrison sa halagang 4 na bilyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 381. Natapos ang auction ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Ang mga kinatawan ng Oriental Star Group ay umani ng halos 2 beses sa halaga ng kanilang dinalak. Ito ay ginawa sa kanila nerbyoso sa pananabik. Bang! 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 Paulit-ulit na ipinatong ni Zayn ang kamao niya sa mga upuan. Nagsimulang lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg habang ang kanyang mukha ay lumiit sa isang pangit na scowl. Ang pamilyang Suarez ay nagplano na kunin ang Oriental Star Group bilang isang mahalagang unang hakbang upang makapasok sa merkado ng Northampton. Nabigo niya ang kanyang buong pamilya. Inangat ni Zayn ang ulo niya at malamig na tinitigan si Levi. Well, sir, pwede ko bang itanong kung paano mo ilalabas ang 4 na bilyong ipinangako mo? Nawala ang gulat ng lahat nang marinig iyon. Ito ay 4 na bilyon. Ganun ba talaga kalaki ang pera niya? Kahit si Zoe ay hindi kumbinsido. Kailan pa siya nagkaroon ng 4 na bilyon? Lumapit ang ilang mga tauhan kay Levi. Sir, kailangan mong patunayan ang iyong mga asset para makasali sa bidding. Ikaw lang dito ang hindi pa nakakagawa. Sana maintindihan mo, paliwanag nila. May kasamang ngiti. Naglabas si Levi ng itim na card at sinabing, nagbabayad ako gamit ang card. Walang naniwala sa kanya. Ito ay 4 na bilyon, para sa kabutihan. Anong uri ng credit card ang maaaring magkaroon ng napakaraming pera? Ang lahat ng kanilang mga gastos ay nagmula sa mga reserba ng kanilang kumpanya. Pagkalipas ng 5 minuto, isang malaking grupo ng mga tauhan ang sumugod sa tabi ni Levi. Mukhang handa na silang yumoko sa kanya. Ginoo, Garrison. Ang matagumpay ay matagumpay. Pag-aari mo na ngayon ang Oriental Star Group. Narito ang iyong card. Yumoko ng malalim ang manager at iniabot ang bank card kay Levi gamit ang 2 kamay. Ang karamihan ay nagpapakawala ng sama-samang paghinga. Ito, natuloy. Nagbayad siya ng 4 na bilyon sa pamamagitan ng card. Ang mga eyeballs ni Zayn at ng kanyang partido ay tila lalabas sa kanilang mga socket. Hindi nila inaasahan na makikilala nila ang gayong plutocrat sa kanilang unang paglalakbay sa Northampton. Gayunpaman, walang maihahambing kay Zoe sa mga tuntunin ng kung gaano siya nalilito. Nauutol pa rin siya sa pagkagulat nang makitang bumili si Levi sa buong resort ng umagang iyon. Hindi siya makapaniwala nang itapon niya ang isa pang 4 na bilyon para bilhin ang Oriental Star Group. Saan niya nakuha ang perang iyon? Siya ay ganap na nasira 6 na taon na ang nakakaraan. Ginoo, Garrison, sumama ka sa amin para ayusin ang mga papeles, sabi ng manager. Nako, bago ko makalimutan, bumili ako ng Oriental para sa asawa ko. Let her sign the paperworks, sabi ni Levi. Ano, para sa asawa niya ang lahat. Napakaswerte niya. Sino ang nagregalo ng isang buong kumpanya sa kanilang asawa? Nagulat ang lahat sa eksena. Ako, tinakpan ni Zoe ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, hindi makagawa ng ingay. Naantig siya at napaluha sa Reg along ito.
Nangako siyang tutulungan siyang umakyat sa tuktok mula nang siya ay itaboy sa pamilya Lopez. Hindi niya inaasahan ang ganito. Tinitigan ni Zoe si Levi ng buong pagmamahal, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata papunta sa kanyang porselana na pisngi. Tara na honey, oras na para pirmahan ang mga papeles. Hinawakan ni Levi ang kamay ni Zoe at sinundan ang staff sa backstage, lalagyan ng nobela. Pinagmasdan ni Zane ang pag-alis nila sa eksena na may malungkot na ekspresyon. Hindi ko siya basta-basta kayang bitawan. Kailangan kong i-secure ang Oriental Star para sa aking pamilya. Gusto ko rin ang babaeng iyon para sa sarili ko. Ano ang dapat nating gawin, young master? Tanong ng kanyang subordinate na si Harold Walker. Ilang tao ang dinala natin this time round? Tanong ni Zane. 30 mandirigma, sagot ni Harold. Sige, sabihin sa kanila na maghanda at harangan sina Levi at Zoe kapag aalis na sila. Hindi ko na sila hahayaang makabalik sa syudad. Utos ni Zane. Isang uhaw sa dugo ang kumislap sa mga mata ni Zane. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 382. Sa likod ng entablado, inabot sila ng kalahating oras para ayusin ang mga papel. Si Zoe Lopez ay opisyal nang naging may-ari ng Oriental Star Group. Hindi mapigil ang manginig ang kanyang mga kamay kahit na pinirmahan na niya ang kanyang pangalan sa kontrata. Ito ay hindi kapanipaniwala. Pakiramdam niya noon ay nabubuhay siya sa isang pantasya. Marahang hinaplos ni Zoe ang mukha ni Levi. Hubby, tulog pa tayo. Nalilito ka ba? Tanong ni Levi. Masakit ba kung kurutin kita? Tanong ni Zoe habang kinurot ang balat ni Levi ng buong lakas. Nako, masakit. Dapat ay sinubukan mo ito sa iyong sarili. Humakbang si Levi sa gilid para iwasan ang kanyang mga daliri. Napakatanga ng asawa ko. Nagtagal, ngunit sa wakas ay nerehistro ni Zoe ang sitwasyon. Ang lahat ay naging totoo. Bumili ka lang ba ng isang buong korporasyon para sa akin? You're too nice, humikbi si Zoe, niyakap ng mahigpit si Levi. Saan ka nakakuha ng ganong kalaking pera? May tinatago ka ba sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Zoe at tinitigan siya ng may pagdududa sa mga mata. Ako, panimula ni Levi. Pero naputol siya nang tumunog ang phone ni Zoe. Tawag iyon ni Iris. Ang saya-saya mo talaga ngayon, di ba Zoe? Nakangiting tanong ni Iris. Ha, paano mo nalaman na masaya ako ngayon? Nasa resort ka rin ba? Naguguluhan na tanong ni Zoe. Haha, napansin ng mahiwagang boss namin ang iyong natatanging talento at binili ang Oriental Star Group para sa iyo. Kailangan niya ang iyong tulong ng madalian, kaya gawin mo ang iyong makakaya. Lalagyan ng nobela. Nang marinig ang paliwanag ni Iris ay bumagsak ang mukha ni Zoe. Tumingin siya kay Levi na may masamang ekspresyon. Akala niya ay may naipon itong pera sa isang lugar na dati niyang bida. Ang huling bagay na inaasahan niyang marinig ay ang taong nakakuha ng deal ay ang boss ng Morris Group. Sinamantala ni Levi ang Morris Group para magawa ang lahat ng ito. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, naantig siya sa kanyang matinding determinasyon. Sa halip na ilantad siya ng diretso, ngumiti siya at sinabing, Levi, ang galing mo. Dapat kang magtrabaho ng husto para makaakyat ka sa mga ranggo sa Morris Group. Nagulat si Levi sa sinabi niya. Ako na ang boss ng Morris Group. Bakit kailangan ko pang umakyat sa mga ranggo? Umalis ang mag-asawa matapos pumirma sa kontrata. Napadaan sila sa isang grupo ng mga tao na bitbit si Terrence sa isang stretcher papunta sa ospital paglabas nila ng resort. Ngumisi si Levi. Maaari kitang patayin dahil sa pagbabalik sa aking asawa, kaya magpasalamat ka na hinayaan kitang mabuhay. Pagkasakay ni na Levi at Zoe sa kanilang sasakyan ay bumungad sa kanila si Zane. Ano? Umalis na sila. Patayin ang lalaki at dalhin sa akin ang babae. Gusto kong pilitin silang ibigay ang Oriental sa pamilya Suarez. Isang malupit na ngiti ang bumungad sa mukha ni Zane. Pati ang mga kasama niya ay kinilig sa narinig. Third young master, iminumungkahi mo bang kunin natin ang Oriental Star Group nang walang gumagastos? Bakit hindi? Kakasimula pa lang ng pananakop namin sa Northampton. Kailangan nating maging dominante hanggat kaya natin. Kailangan namin ang lahat sa Northampton na matakot sa pamilya Suarez. Deklara ni Zane. Umalis na tayo. Samantala,
Tumango si Zoe sa loob ng sasakyan. Matagal nang nawala ang epekto ng gamot na pampatulog, ngunit inaantok pa rin siya pagkatapos sumakay sa kotse. Sinulyapan ni Levi ang mga sasakyang sumusunod sa kanila sa rearview window at ngumisi. Naghahanap ba sila ng gulo? Lumipas ang ilang sandali, may lumitaw na kotse sa harap mismo ng sasakyan ni Levi at pinahinto siya sa kanyang paglalakad. Ang mga sasakyan sa likod nila ay bumili din at napalibutan ang kanilang Audi sa loob ng ilang segundo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 383. Ilang dosenang tao ang bumulwak sa mga sasakyan. Lahat sila ay armado ng mga patpat na metal habang umaarangkada papunta sa sasakyan nina Levi at Zoe. Tahimik na bumaba ng sasakyan si Levi para maiwasang magising si Zoe. Lumapit si Harold kay Levi at ngumisi, "Matapang ka, no? Hindi mo inaasahan na lalabas ka at haharap sa amin kaysa tumakas." Kalmadong nagsindi ng sigarilyo si Levi at bumuga ng usok bago sumagot, "Natutulog ang asawa ko. Umalis ka sa harapan ko, or else." Ha ha ha. Si Harold at ang kanyang grupo ng mga mandirigma ay humahawak sa tawa. "Tama na yan. Bugbugin natin siya." Ang grupo ng mga mandirigma ay sumugod sa utos ni Harold. Bam! Pinadalhan ni Levi ng flying kick ang unang tao. Pow! Ang mga tao ay inilunsad sa hangin bago bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Nagspasm ang mga paa niya ng ilang segundo bago siya natapilok. Natigilan ang lahat ng isang segundo matapos masaksihan ang lakas ni Levi. "Bugbugin mo siya!" Galit na sigaw ni Harold. Kasabay nito, nagsimulang lumaban si Levi. Sa dalawang malalakas na suntok, pinalipad niya ang dalawa pang tao. Ilang segundo lang, humarap na siya kay Harold at hinawakan siya sa mga balikat. "Manalo ng 21M gamit ang iyong 5 piso. Ad. Bang! Itinaas ni Levi ang kanyang tuhod at ibinagsak iyon sa mukha ni Harold. "Arg!" Sigaw ni Harold. Dugo at gore ang bumagsak sa kanyang mukha nang bumagsak siya sa lupa, na halos hindi na siya makilala. Pagkatapos, pumasok si Levi sa full battle mode. Sa loob ng 1 minuto, ang 12 ng lalaking dinala ni Harold ay lahat ay nakahandusay sa lupa, hindi makagalaw. Ang kanilang mga paa ay nabali at nawalan ng silbi. Malakas siya. Masyado siyang malakas. Si Harold at ang kanyang mga mandirigma ay labis na minamaliit ang kanyang lakas, si Levi ay hindi makapaniwalang sanay. Bagamat si Harold at ang kanyang mga mandirigma ay mga dalubhasa sa mga taktika na walang kaparirikan, sila ay natalo sa ilang minuto. Takot nilang pinagmamasdan habang kinakaladkad ni Levi ang mga sasakyang ginamit nila para hamarang sa kanyang dinadaanan na walang iba kundi ang kanyang mga kamay lamang. Ang mga sasakyang iyon ay tumitimbang ng ilang tonelada. Tao rin ba siya? Lalabas na ang mga eyeballs ni Harold sa kanilang mga socket nang mas tinitigan niya si Levi. Puno ng takot ang kanyang tingin. Ang huling bagay na inaasahan niyang makatagpo sa Northampton ay isang superhuman. Biglang sumugod si James sa tabi ni Levi kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. "Paumanhin sa pagdating ko ng late, Mr. Garrison." Humingi siya ng tawad. "Huwag kang mag-alala. Sila ay isang grupo ng mga thugs," sabi ni Levi. "Manatili ka rito at bugbugin ang sino mang ipapadala nila bilang mga pampalakas. Oh, and remember to spare one of them to act as a messenger," sabi ni Levi habang sumakay sa kanyang sasakyan at umalis sa eksena. Mahimbing na natutulog si Zoe sa buong oras. Isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Levi nang makita siya. Ililibing niya sana ng buhay ang mga taong iyon kung ginaising nila ang asawa niya. Samantala, si Zane naman ay kinakabahan. Nakaramdam siya ng gutom sa tuwing naiisip niya ang magagandang katangian nito, gayon din ang pagkabigo niyang makuha ang Oriental Star Group para sa kanyang pamilya. "Bilisan mo, sigurado akong nagkaayos na si Harold at ang mga tauhan niya. Lalagyan ng nobela." Tinawag ni Zane si Harold, ngunit hindi ito sumasagot. Tiyak na binubugbog niya ang hamak na iyon, he snickered. Dumating si Zane sa pinangyarihan makalipas ang 5 minuto. Napangiti siya ng masama nang makita ang mga nasira ng mga sasakyan na nagkalat sa kalsada. "Humanda kang mamatay, Levi Garrison." Sumugod si Zane sa gulo, nabigla lang siya sa nakitang nasa harapan niya. Ang sirang mga anyo ni Harold at ng kanyang 30 mandirigma ay walang buhay na nakahandusay sa lupa.
Anong nangyari? Hindi makapaniwala si Zane sa kanyang mga mata. Hindi niya makita kahit saan ang sasakyan ni Levi. Bang! Biglang bumukas ang pinto ng kotseng nasa tabi niya. Bumaba sa sasakyan ang ilang dayuhan, na parang mga bundok ng laman ang kanilang malalaking katawan. Tinitigan siya ng pinunong si James na may banayad na interes. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 384. Sino ka? Nasaan sina Levi at Zoe? Tanong ni Zane. Well, Mr. Garrison told me to take care of you, sagot ni James, na inilabas ang kanyang mga ngipin sa isang malupit na ngiti. Anong gusto mo? Nagsimulang magpanik si Zane nang magsimulang lumapit sa kanya ang mga maskuladong lalaki. Maliit siya kumpara sa kanila. Sampal. Sinampal ni James si Zane sa mukha niya nang walang babala. Halos malamigan siya ng sampal na iyon. Isang buzzing sound ang naganap habang siya ay nagpupumilit na makabawi mula dito. Basag. Hindi natapos ang sampalan. Tinadyakan ni James ang paa niya sa binti ni Zane, naputol ito sa isang malakas na snap. Basag. Lalagyan ng nobela. Nabali rin ang kabilang paa niya. Basag. Basag. Nawala ang kanyang mga braso sa ilang segundo. Walang nagawa si Zane kundi ang sumigaw sa taas ng kanyang dibdib. Hindi lamang siya nawalan ng isang buong kumpanya sa ibang tao, ngunit siya rin ay napilayan ng ilang dayuhang haltak. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng tauhan ni Zane ay nakahandusay sa sahig at namimilipit sa sakit. Isang tao na lang ang natira. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang Northampton ay hindi isang lugar na maaari mo lang waltz at tawagin ang iyong sarili sa araw na ito. Dumura si James bago tumalikod at umalis. Pagkatapos lamang ng ilang oras, kumalat ang salita sa malayo at malawak sa gitna ng maharlika ng Quebec. Hindi lamang nabigo ang pamilyang Suarez na nabawi kahit isang bahagi ng Oriental, ngunit ang third young master nito at ang kanyang mga tauhan ay nabugbog din ng husto at itinapon palabas ng Northampton. Iyon ang nagbabagang balita noong araw. Maraming tao ang nag-iisip na pumunta sa Northampton para makipag-agawan para sa market share nito, ngunit natakot sila nang nangyaring iyon. Ang Northampton ay walang kakulangan ng mga pinuno sa kabila ng pagbagsak ng Northampton Chamber of Commerce at ng pamilya Gonzales. Ang Morris Group, para sa isa, ay isang sumisikat na bituin. Usap-usapan na may isang taga-Morris Group ang napilayan ang third young master ng pamilya Suarez. Sa loob ng mahabang panahon, nawala sa paningin ng publiko ang pamilya Suarez, na tila sila ay umatras upang makita ang sitwasyon mula sa gilid. Sumunod naman ang ibang pamilya. Kuwait. Samantala, sina Levi at Zoe ay pumunta sa Oriental Star Group ng mabilis hanggat maaari. Nagmamadaling lumabas ng mga gusali at mga nakatataas ng Oriental para salubungin ang kanilang bagong amo. Nakipag-ugnayan ang media, at nagkaroon ng press conference. Pagdating ni Zoe, isang succession ceremony ang ginaganap, na sinundan ng press conference. Sa kabilang banda, patuloy na naghihirap ang pamilya Lopez. Lahat kayo, labas. Pinalayas ng manager ng Union Square ang Lopez Group sa office building. Hanggang sa itinapon pa nila ang mga gamit nila sa labas ng pinto. Patuloy silang binomba ng Morris Group ng mga tawag sa telepono, na nagpapaalala sa kanila na isang araw na lang ang natitira sa kanila. Kung nabigo silang paalisan ang kanilang sarili sa deadline, kailangan nilang magbayad ng multa na 1 bilyon. Ang mga kumpanyang pinag-utang ng Lopez Group ay patuloy na nanggugulo sa kanila. Ang pamilya Lopez ay nagpalipas ng gabi sa pagsisikap na makipag-ugnayan kay Zoe ngunit hindi nagtagumpay. Kinaumagahan, naging puti na ng nyebe ang buhok ni Harry. Ano ang gagawin natin? Makukulong ba tayo dahil dito? Ungol ni Harry. Ang lahat ng iba ay mukhang hindi sila nakatulog ng ilang araw, sa kanilang maitim na aibag at pagod na mga ekspresyon. Nauubusan na sila ng ideya. Biglang nakakuha ng atensyon nila ang isang balita sa TV. Hoy, di ba Zoe yun? Bulalas ni Melanie. Ano, Zoe? Napatingin ang lahat sa TV para makita si Zoe na nakaupo sa likod ng desk sa press conference ng Oriental Star Group. Ang channel ay nag-uulat tungkol sa paglipat ng pagmamay-ari ng Oriental Star Group kay Zoe, pati na rin ang kanyang appointment bilang chairperson at CEO ng kumpanya. Ayon sa mga pagtatansya, ang Oriental Star Group ay bilyon. Ang kahangahangang kakayahan ni MS.
Lopez sa pamumuno ay makakatulong sa Oriental na lumago at mas umunlad pa. Nakangiting sabi ng reporter. Ano, siya na ang chairperson ng Oriental Star Group ngayon. Paano kaya? Hindi ba't 5 bilyon ang halaga nito? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 385. Paano niya nagawa? Nananaginip ba ako? Kuwait. Pakiramdam ng mga miyembro ng pamilya Lopez ay nababaliw na sila. Hindi nila inaasahan na mahuhuli sila sa ganitong sitwasyon. Naisip nila si Zoe na namam-alamos sa mga lansangan pagkatapos na itapon sa pamilya, ngunit hindi niya inaasahan ang kanilang mga inaasahan. Siya ay naging tagapangulo ng isang malaking kumpanya na halos bilyon. Nagsisi sila ng husto. Hiling ni Harry, lalo na maibabalik niya ang oras at itama ang kanyang mga mali. Sampal. Sampal. Marahan niyang sinampal sa mukha sina Henry at Fabian. How dare you suggest na putulin ko ang pamilya ni Aaron sa buhay natin? Tingnan mo si Zoe ngayon. Hinding-hindi na tayo mapapasarap sa kanyang kaluwalhatian ngayon. Pastahan ako sa pagbili ng kumpanya ay madali para sa kanya. Sigaw ni Harry. Natahimik sina Henry at Fabian. Hindi ba't ikaw ang nagdesisyon? Bakit mo kami sinisisi ngayon? Anong ginagawa mo kanina? Paano niya nagawa iyon? Naguguluhang tanong ni Melanie. I bet nakahiga siya kasama ang kanilang tycoon. Wala na akong maisip na ibang paraan para magawa niya iyon. Tumanggo si Henry. Oo, nakakadiri yan. Sa kabutihang palad, hindi na siya bahagi ng aming pamilya. Mapapahiya tayo sa kanya. Napakawalandiya niya. Kuwait. Ang pamilya Lopez ay patuloy na nagbubulungan tungkol kay Zoe. Tumanggo si Harry. Alam nating lahat kung anong mga underhanded na pamamaraan ang ginamit niya, pero boss siya ngayon ng Oriental Star Group. Ano ang magagawa ng sino man tungkol dito? Isang paraan na lang ang natitira, at iyon ang humingi ng tulong sa kanya. Agad silang pumunta sa Oriental Star Group. Nagawa nilang makabonggo si Zoe pagdating nila sa opisina. Bagamat hinamak siya ng mga miyembro ng pamilya Lopez, may ngiti pa rin sa kanilang mga mukha habang papalapit sa kanya. Oh Zoe, sa wakas natagpuan ka na namin. Bulalas ni Harry. I'm sorry sa lahat ng nangyari sa'yo noon. Kasalanan lahat ng mga tito mo. Pinarusahan ko sila ng mabigat. Basta payag kang bumalik, magiging parte ka na ulit ng pamilya namin. Maaari mo ba kaming tulungan, para sa akin? Tingnan mo kung gaano ako baldado ngayon. Nagpatuloy siya na nagsusumamo. Mukhang ang mas matanda si Harry ng 10 taon pagkatapos ng ilang araw ng paghihiwalay. Zoe, boss ka na ngayon ng Oriental Star Group, kaya may kapangyarihan kang tulungan kami. Magiging mabuti din ito para sa iyo sa hinaharap. Pakiusap ni Harry habang ang iba sa pamilya ay nakaawang nakatingin. Naawa talaga si Zoe sa kanila. Hoy, honey, anong ginagawa mo? Umuwi na tayo. Habang iniisip niya kung dapat ba niya silang tulungan, lumitaw si Levi sa likuran niya. Natahimik ang pamilya Lopez nang makita siya. Wala na naman siyang pake. Zoe, pag-usapan natin ito ng pribado. Wala itong kinalaman kay Levi, nagmamadaling sabi ni Harry. Mabilis na hinawakan ni Levi ang kamay ni Zoe at inakay ito palayo. Di ba sabi ko wag mong pansinin ang mga taong ito? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Lalagyan ng nobela. Ako, napakagatlabi si Zoe, hindi sigurado sa sasabihin. Hindi ka miyembro ng pamilya Lopez. Bakit may pakialam sa mga bagay nila? Kailan niya malalaman na siya ay masyadong mabait para sa kanyang sariling kapakanan? Ano ang ibig mong sabihin, Levi Garrison? Sigaw ni Sean sa takot na boses habang si Zoe ay hinihila papalayo sa kanila ni Levi. Labas, hindi ka namin tutulungan, deklara ni Levi. Mabuti kung ganoon. Gusto mo bang malaman kung paano nakuha ni Zoe ang kanyang posisyon sa Oriental Star? Ngumisi si Sean. Paano? Siya ay natulog sa ibang lalaki. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 386. Tinuro ni Sean ng daliri si Levi habang nanunuya, wala ka namang alam di ba? Sa palagay mo, paano nakumbinsi ni Zoe ang mga namumuhunan? Sa tingin mo paano niya binayaran ang opisinang iyon sa Union Square? Ginawa niya ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagtulog sa ibang matatandang lalaki. Niloko ka. Ha ha ha. Tama iyan. Levi Garrison, tanga.
Akala mo ba talaga maghihintay si Zoe sa iyo ng 6 na taon? Sa iyong panaginip, siya ay natulog sa hindi mabilang na mga lalaki sa panahong iyon. Oo, tama iyan. Si Zoe ay isang kabit na nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya Lopez. Nakakadiri kang B********. Alam ba ng mga magulang mo na slot ka? Naging magulo na ang sitwasyon kaya't wala nang pakialam ang pamilya Lopez. Tumalon sila at patuloy na nilalay si Zoe. Hikbi, hikbi, napaluha kaagad si Zoe matapos siyang pagtawanan ng kanyang pamilya. Napangisi si Sean, anong iniiyakan mo? Hindi ka naman talaga nakakaramdam ng mali, di ba? Huwag mong isipin na hindi namin alam ang lahat ng karumal-dumal na ginawa mo. Tahimik lang kami kasi nakakahiya, tanga. Nakaramdam si Sean ng lamig sa kanyang gulugad nang matapos siyang magsalita. Parang sinipa siya sa nagyayelong tubig. Nang lumingon si Sean at nakita ang titig ni Levi, natakot ang una na halos mawalan ng malay. Ano ba yan? Isang halimaw. Isang mamamatay tao. Ang ganoong uri ng titig ay maaaring tumusok sa puso ng sinuman, at ang isang tingin ay sapat na upang magdulot ng mga bangungot. Boom! Nakatayo si Levi sa harap ni Sean sa susunod na segundo. Pilit na sinipa ng una ang isang paa. Maglaway. Lalagyan ng nobela. Dumura si Sean matapos dumurog sa pader at bumagsak. Hindi pa siya nakakatayo ay si Levi na ang nasa harapan niya. Binuhat ni Levi si Sean, idiniin siya sa dingding. Ang kanang kamay ni Levi ay nasa leeg ni Sean, pahigpit ng pahigpit. Arg. Hindi nagtagal ay naging purple ang mukha ni Sean, at pumuti ang kanyang mga mata habang walang patutunguhan ang kanyang mga paa. Nasusuka siya. Papatayin siya ni Levi. Mabilis na dumating ang pamilya Lopez. Nagmamadali silang lumapit para pigilan si Levi. Sa kasamaang palad, sinipa ni Levi ang bawat isa sa kanila bago pa nila mapigilan. Ito ay walang pag-asa. Sinadya ni Levi na patayin si Sean. Dumilim ang mukha ni Sean. Levi, hindi, mahihirapan ka niyan. Lumapit si Zoe at hinayla si Levi. Pumalakpak. Bumagsak si Sean sa sahig matapos kumala si Levi sa pagkakahawak. Sa kasamaang palad, nawalan ng malay si Sean dahil sa sobrang tagal niyang nawala sa hangin. Bilisan mo at dalhin mo siya sa ospital. Mabilis na binuhat ng pamilya Lopez si Sean at isinugod sa ospital. Gustong takutin ni Harry at ng iba pa si Levi, ngunit nang makita nila ang nakamamatay na tingin ni Levi, natakot sila kaya hindi sila makapagsalita. Loko yun. Hindi natin siya pwedeng guluhin. Galit na sigaw ni Zoe, hindi na ako magiging bahagi ng pamilya Lopez. Huwag mo na akong hahanapin dahil wala akong tutulungan kahit sino sa inyo. Umalis sa lugar sina Zoe at Levi pagkatapos. Kung hindi pa pinigilan ni Zoe si Levi, pinatay na niya ang mga ito sa mga sinasabi nila. Paano niya hahayaang bastyusan ng ganoon ang asawa niya? Ang pamilya Lopez ay lubos na nawalan ng pag-asa. Walang awang tinanggihan sila ni Zoe, ang kanilang huling piraso ng pag-asa ay nawala. Sila ay sa kanilang sarili. Kailangan nilang magbayad ng utang na 100 milyon at isang legal na claim sa pinsala na 1 bilyon. Sapat na iyon para makulong silang lahat. Sumuko si Harry at inihanda ang sarili para makulong. Gayunpaman, nagalit siya dahil ang iba pang miyembro ng pamilya Lopez ay napakabata pa. Si Sean at ang iba ay nasa 20s pa lang. Isa iyon sa pinakapahirap na gabi para sa pamilya Lopez. Marami sa kanila ang may edad ng 1 dekada sa loob ng isang gabing iyon. Ang lahat ay nakaupo ng magkakasama kinabukasan habang naghihintay sa hindi maiiwasan. Ilang sasakyan ang dumaan hanggang sa bahay. Nang marinig ng pamilya Lopez ang mga sasakyang iyon na paparating, sila ay naging wasak. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 387. Maya-maya ay may pumasok na grupo ng mga tao sa bahay. Tumangala si Harry at napagtanto na hindi niya kilala ang sino man sa mga nanghihimasok. Pumasok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang boss at nakita niya ang lahat na mukhang wasak. Galit na galit siyang sumigaw, ano ang ibig sabihin nito? Bakit nasa napakasamang kalagayan ang pamilya Lopez ng Northampton? Marami kang nagdudulot ng kahihiyan sa aming pamilya. Ha? Natigilan si Harry at ang iba pa. Wala ba ang mga lalaking iyon para humingi ng bayad? Excuse me, pero sino ka? Tanong ni Harry. Hindi mo man lang ako nakikilala,
Harry Lopez. Ako si Dustin Lopez mula sa South City. Tahol ni Dustin. Ano? Ang pamilya Lopez mula sa South City. Agad na tumayo si Harry, lumuhad na sana siya bilang paggalang kung nararapat iyon. Magalang ding tumayo si Henry at ang iba pa. Miyembro ito ng pamilya Lopez mula sa South City. Kung tungkol kay Harry at sa iba pa, ang pamilyang iyon ay parang royalty. Parang bumibisita ang mga hari at reyna nang dumalaw ang mga miyembro ng pamilya Lopez mula sa South City. Anong nangyari? Malupit na tanong ni Dustin. Mabilis na ibinahagi ni Harry ang lahat sa kanya. Matapos malaman ang lahat, nanunuya si Dustin, "Fine, the Lopez family from South City will deal with it." Si Harry at ang iba ay nabigla. Haharapin ng pamilya Lopez mula sa South City ang lahat. Ito ba ay regalo mula sa langit? Gusto naming palawakin ang aming negosyo sa Northampton. You lot will play a important role, so your troubles must be solved, paglilinaw ni Dustin. Nalalong nagpasaya sa iba. Ang pamilya Lopez mula sa South City ay pupunta sa Northampton. Ibig sabihin ba nito ay makikinabang din tayo sa kanilang pagpapalawak? Ang pamilya Lopez ng Northampton ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pag-unlad ng pamilya Lopez ng South City sa Northampton. Ang pamilya Lopez ng Northampton ay may magagandang koneksyon sa lungsod. Makakatulong iyon sa pamilya Lopez ng South City na bumuo ng matibay na pundasyon pagdating nila. Kaya naman, hindi mahalaga kung may utang si Harry ng mahigit 1 bilyon. Ang Lopez ng South City ay makakatulong pa rin dahil kikita sila ng 200 bilyon sa darating sa tulong ni Harry. Ang 1 bilyon lamang ay hindi gaanong ibig sabihin sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Wala pang isang araw ang inabot ni Dustin para malutas ang lahat ng problema ng Lopez Group, lalagyan ng nobela. Lumaki din ng husto ang netong halaga ni Harry at ng kanyang pamilya dahil malapit nang magtungo ang pamilya Lopez ng South City. Sa isang kapanalig na makapangyarihan, hindi na nila kailangan pang pakialaman si Zoe. Ano, si Zoe ba ay hindi masunurin? Galit na umungol si Dustin matapos marinig ang labis at mapanlinlang na mga kwento mula kay Harry at sa iba pa. Oo, pero kasalanan ko ang lahat. Hindi ko siya ginabayan ng maayos, at nagdulot iyon ng kahihiyan sa pamilya Lopez. Mukhang maiiyak na si Harry. Bakit hindi mo siya hiniling na itakwil ang pangalan ng kanyang pamilya? Walang karapatan ang mga babaeng ganyan na gamitin ang apelyido namin. Sabi ni Dustin. Luha ang reklamo ni Harry, wala akong karapatang gawin iyon. Maaalis ko lang siya sa family tree namin. Hindi siya papayag na palitan ang kanyang apelyido, at ang asong iyon ay tumaas upang maging isang CEO sa panahon ng pagtulog sa iba. Wala tayong choice. Slam. Hinampos ni Dustin ang kamay sa desk at umungol, "Damn it. Ang babaeng iyon ay nagdudulot ng kahihiyan sa aming buong pamilya. Dapat ko siyang pilitin at ang kanyang pamilya na palitan ang kanilang apelyido. Ako mismo ang susando sa kanya dahil hindi mo kaya. At saka, darating din ang tito ko, Sebastian. I want this matter solved before he reaches, para hindi siya maabala ng mga minor issues na ganito," added Dustin. Ano? Darating si Sebastian. Thank heavens, excited na sabi ni Harry. Nagniningning sa kalupitan ang mga mata ni Dustin nang magbilin siya, "Sasama ka sa akin bukas, at sabay nating lutisin ang isyong ito ni Zoe." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 388. Hindi inakala ng pamilya Lopez na makikita nila ang araw na umabot sila sa bagong antas. Nasa ilalim sila ng proteksyon ng pamilya Lopez mula sa South City. Noong gabing iyon, sa sobrang saya nila ay halos hindi sila makatulog. Inaabangan nilang lahat na saktan si Zoe kinabukasan. Sa wakas ay makakaganti na sila. Kinabukasan, buong pagmamalaki ang fleet ng mga sasakyan ng pamilya Lopez sa Oriental Star Group. "Excuse me, may reserba ka ba?" Tanong agad ng receptionist nang makita ang grupo ng mga tao na paparating. "Nandito ako para kausapin si Zoe Lopez." Panunuya ni Dustin, na nangunguna sa daan. "Oh, andito ka pala kay MS. Lopez, nakapag-appointment ka na ba?" "Sumama lang sa amin si MS. Lopez, kaya sobrang busy niya ngayon," nakangiting sagot ng receptionist. Nakita nila si Zoe na nag-orasan bago mag 7 AM ng araw na iyon. Dustin scoffed,
As if I need an appointment to talk to her. Teka, sir, dapat kang tumawag ng maaga kung gusto mong makausap si MS. Lopez, tiningnan ko lang ang sistema. Si MS. Lopez ay walang anumang appointment sa sino man ngayon. Please do leave, sabi ng receptionist. Sampal. Biglang sinampal ni Dustin ang receptionist. Ang sampal na iyon ay napakalakas kaya ang receptionist ay nahulog sa sahig at naiyak. Nagulat ang lahat, walang nag-iisip na magiging ganoon kalupit si Dustin. Seguridad, may tumawag ng security. Agad na naghiyawan ang kanilang manunood. Maya-maya ay may dumating na grupo ng mga security guard. Sino ang manggugulo? Ngumisi si Dustin at nagturo, ibaba mo sila. Sumakay ang 4 na matipunong lalaki na nakatayo sa likuran niya. Ilang sandali pa, mahigit 20 security guard ang nakahanda sa sahig at humahagulgol sa sakit. Si Harry at ang iba ay natuwa nang makita ang tanawing iyon, lalagyan ng nobela. Iba talaga ang pamilya Lopez mula sa South City. Masyado silang cool. Napakalakas nila kaya hindi na nila kailangang pakialaman ang anumang bagay. Malupit na hiling ni Dustin, papuntahin mo agad si Zoe Lopez. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa sala, at tinitigan nila si Dustin habang nakabantay. Nakita ng lahat kung gaano kalakas ang 4 na lalaking kasama niya. Naging napakasama ng sitwasyon kaya naalerto si Zoe, at siya at ang ilang nangungunang manager ay pumunta. Nagiba ang ekspresyon ni Zoe nang makita niya si Harry at iba pa doon. Si Zoe yan. Yan ang babaeng walang kasiguraduhan na sumisira sa pangalan ng pamilya natin. Nagpaalam agad sina Sean at Melanie. Bumaling kay Zoe ang nangingibabaw na tingin ni Dustin. Ikaw si Zoe Lopez. At ikaw ay, curious na tanong ni Zoe. Napangisi si Sean, makinig ka, Zoe. Ito si Mr. Dustin Lopez mula sa South City, at kanina, dapat mong tawagin siya bilang lolo. Gayunpaman, hindi ka karapat-dapat na gawin iyon. Ha? Ang pamilya Lopez mula sa South City. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zoe, at nagningning ang kanyang mga mata habang nakabantay siya. Zoe Lopez, magpapalit ka ng apelyido ngayon. Hindi mo pinapayagang panatilihin ito dahil binawi ang iyong paghahabol. Tinitigan ng masama ni Dustin si Zoe. Excuse me, binawi ang apelyido ko. Pabulaan na ni Zoe. Well, totoo naman na tinanggal ako sa family tree, pero Zoe Lopez ang pangalan ko, at walang makakapagpapalit niyan, ang batas ng aking pangalan, at ang pangalan sa aking identity card at account ay mananatili bilang Zoe Lopez. Walang makakapagpabago niyan. Sinindihan ni Henry at ng iba pa ang apoy sa pamamagitan ng pagdaragdag, kita mo. Siya ay palaging hindi makatwiran. Ang saloobin ni Zoe ay ikinagalit ni Dustin, at siya ay sumigaw ng, hindi sa iyo ito. Ang bansa ay may mga batas, ngunit ang pamilya ay may mga patakaran din. Kinakatawan ko ang pamilya Lopez mula sa South City, at sinasabi ko na pinapalitan mo ang iyong apelyido. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 389. Nagalit din si Zoe, and she insists, and I say that it will not happen. Ang pangalan ko ay Zoe Lopez, at walang makakapagpapalit niyan. Fine, pinilit mo akong gawin ito. Guys, ilayo niyo siya. Papalitan niya ang kanyang apelyido sa isang paraan o iba pa. Utos ni Dustin. Pilit na dinala ng 4 na lalaking kasama ni Dustin si Zoe. Ang Oriental Star Group ay nasa gulo. Gayunpaman, ang kanilang kalaban ay isang makapangyarihang figure mula sa South City, kaya ano ang magagawa nila? Ito ang panloob na usapan ng aming pamilya, at kung sino man ang manggahas na sumama, ang pamilya Lopez mula sa South City ay hindi nagpapakita ng awa. Pagbabante ni Dustin bago siya umalis. Na mas natakot sa lahat. Sa huli, kinaladkad si Zoe pabalik sa tahanan ng pamilya. Pinilit nilang lumuhad si Zoe sa harap ng ancestral hall ng pamilya Lopez. Sir, nakipag-usap na kami sa mga kaugnay na departamento, at anumang oras ay maaaring palitan ang apelyido ni Zoe. Nang marinig ang ulat na iyon, nilinggan ni Dustin si Zoe at nginisyan, pumili ka ng ibang apelyido. Hindi ka karapat-dapat na tawaging Lopez. Umiling si Zoe. Hindi yan mangyayari. My name is Zoe Lopez, and I will not stand idly by even if you have the departments legally change my name.
Papalitan ko na lang. Nagulat ang lahat sa pagpupursage ni Zoe. Damn you, Zoe Lopez. How dare you disregard the family rules? Naramdaman ni Dustin na hinahamon ang kanyang tungkulin, at ikinagalit niya iyon. Sir, ganyan naman siya noon pa man. Hindi niya kailanman iginalang ang pamilya Lopez sa Northampton o sa South City. Si Sean at ang iba ay patuloy na nagpapasiklab ng apoy mula sa gilid. Uutusan kita sa huling pagkakataon. Palitan mo yang apelyido mo. Ungol ni Dustin habang pilit na pinapababa ang galit. Nanatiling matigas ang ulo ni Zoe at hindi pinansin ang kanyang kaligtasan noon. Walang nakakatakot na paraan. Maaari kang humingi ng 100 beses, ngunit ang sagot ko ay mananatiling pareho. Hindi naman mukhang galit si Dustin. Sa halip, tumawa siya at nagkomento, ayos lang, matigas ang ulo mo. Guys, ihanda ang mga latigo alinsunod sa mga patakaran ng pamilya. Sasampalin ko siya hanggang sa yumuko siya. Katatapos lang magsalita ni Dustin nang lumapit ang dalawa niyang kampan na may dalang mahabang latigo. Kung mas makapangyarihan ang isang pamilya, mas baliw at mas mahigpit ang kanilang mga alituntunin. Ang mga nasa pamilyang sumuwi sa mga alituntunin ay tiyak na mahahagip. Ang latigo ay magiging napakalakas at malupit na ang biktima nito ay mangangailangan ng hindi bababa sa 10 araw na pahinga sa kama upang gumaling. Maging si Harry ay kinilig sa narinig. Nakita na niya ang kahihinatnan ng paghagupit noon. Sapat na ang isang latigo para mabali ang balat ng biktima at mapunit ang laman ng biktima nito. Nakita ni Harry ang isang lalaki na dumanas ng 10 latigo, inabot siya ng 1 buwan para gumaling. Hindi akalain ni Harry na gagawin iyon ni Dustin kay Zoe. Ang katigasan ng ulo ni Zoe ay halatang nag-trigger kay Dustin, at sinabi ng huli, ipapatupad ko ang parusang iyon. Kinuha ni Dustin ang latigo at ngumisi na parang isang malupit na demonyo nang lumingon kay Zoe. Zoe Lopez, unfilial member ka ng Lopez family at binaliwala mo ang rules namin. Tinalikuran mo pa ang turo ng ating mga ninuno, at dahil dito, mapaparusahan ka. Aalisin ka sa family tree at papalitan mo ang apelyido mo. Malupit na utos ni Dustin. Magsisimula tayo sa 10 latigo. Kitang-kita na ni Dustin kung gaano kahindek-hindek ang pagdudugo ni Zoe pagkatapos hampasin. Kinabahan si Harry noon. Hindi mahalaga kung gaano siya nagalit o nadismaya kay Zoe. Siya pa rin ang kanyang apo, at nakita niya kung gaano kakilakilabot ang mga latigo. Mahihirapan si Zoe na mabuhay kung siya ay hahagupitin ng ilang beses. Maghintay ka. Hayaan mo muna akong kausapin siya. Pagkatapos ay naglakad si Harry kay Zoe at pinayuhan, Zoe, makinig ka sa akin. Pumayag ka na lang sa terms niya. Apelyido lang naman diba? Maliit na bagay. Hindi mo kakayanin ang mga latigo. Nanatiling madilim ang ekspresyon ni Zoe, at nanunuya siya, salamat, lolo, ngunit hindi ako papayag. Halika sa akin. Hindi ako takot. Kung gayon ay gayon. Galit na galit si Dustin habang itinataas ang kanyang latigo para salakayin si Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 390. Sa sobrang takot ni Harry ay napapikit siya. Ipinikit din ni Zoe ang kanyang mga mata at nawalan ng pag-asa habang handa siyang magdusa sa lahat. Boom! Bang! Isang nakakagulat na pangyayari ang nangyari sa sandaling iyon. Ang mabigat na pinto ng sala ay sinipa, na naging sanhi ng paglipad ng alikabok kung saan-saan. Nagulat si Dustin kaya napatigil siya at tulala. Nang tumira ang alikabok, dahan-daang lumabas ang isang figure. Ha! Levi! Nagulat si Sean. Nang makita ni Zoe si Levi doon ay mabilis itong kumawala at sumugod sa kanya. Hikbi! Hikbi! Sa kabila ng paninindigan ni Zoe kanina, natakot siya. Walang sinabi si Levi. Paimpal niyang pinaikit ang mga mata at pinandilatan ang pamilya Lopez. Ang sinumang nakakakilala kay Levi ay matatakot dahil si Levi ay talagang nakakatakot at malupit sa sandaling iyon. Kung sila ay nasa isang larangan ng digmaan, ang kaaway ni Levi ay magwawakas. May isang kasabihan tungkol kay Levi na nagsasabi, kapag ang Diyos ng digmaan ay nagalit, 1,000,000 nakatagong sundalo ang babangon. Ikaw ba ang tatama sa asawa ko? Tanong ni Levi. Oo, ako yon. Ikaw si Levi Garrison. Gaano kay ganhawa? Susundan ka rin ng tito ko, kaya sisirain kita ng maaga.
Magiging napakagandang regalo iyon para sa aking tiyuhin, panunuyan ni Dustin. Alam ng pamilya Lopez mula sa South City ang lahat tungkol sa kilalang Levi Garrison. Ang lalaking iyon ay responsable sa pagpatay kay Quentin Lane. Naroon din siya noong naging pailay si Wesley. Ibaba mo siya, utos ni Dustin. Dahan-daang naglakad ang apat na subordinate ni Dustin papunta kay Levi. Tumahimik ka muna, honey. Haharapin ko ito. Inakay ni Levi si Zoe sa tabi. Boom! Nakita ni Levi ang isang lalaking papalapit sa kanya, kaya sumugod din siya at sinuntok ang mukha ng lalaki. Naputol ang suntok na iyon sa mahigit 10 ng lalaki at nasira ang kalahating ngipin ng mukha nito. Boom! Ang isa pang kaliwang kawit ay tumama sa mukha ng isa pang lalaki. Paf! Natamba ang lalaki at nahimatay sa isang suntok na iyon. Boom! Boom! Ang dalawang natitirang lalaki ay sinuntok din at mangangailangan ng kahit isang buwang pahinga sa kama. Ano? Ganoon siya kalakas. Ang lakas ni Levi ay nagulat sa lahat. Ganyan siya kagaling na manlalaban. Ang pinakakinatatakutan ay walang iba kundi si Dustin Lopez. Alam niya kung gaano kalakas ang apat na lalaking kasama niya. Medyo natakot si Dustin nang makitang papalapit sa kanya si Levi. Naiintindihan mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Nasa kamay ni Dustin ang latigo nang magbabala siya. Levi Garrison, patay ka dahil patuloy mong hinahamon ang pamilya Lopez ng South City. Pupunta ang tiyuhin ko para lang talunin ka. Kung luluhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon, baka isipin kong palayain ka. Ngumisi si Levi. Inagaw niya ang latigo kay Dustin sa sumunod na segundo. Sinuri ni Levi ang latigo at tumawa, so ito ang latigo para sa pagpapatupad ng parusa. Ito ay medyo matibay. Hindi napigilan ni Dustin ang pagpapawisan sa takot habang pinapagalitan. I'm warning you, Levi Garrison. Kumalma ka. Huwag kumilos ng pabigla-bigla o kayo ng iyong asawa ay magdaranas ng matinding kahihinatnan. Ngumisi si Levi, nabalitaan ko na hahampasin mo ang asawa ko ng ilang beses. Tama ba? Ha? Hindi. Ako. Latigo. Biglang hinampas ni Levi ang latigo kay Dustin. Isang latigo lang ang kailangan para mapunit ang damit ni Dustin at mag-iwan ng malalim at madugong sugat. Napasigaw si Dustin sa sobrang sakit, lalagyan ng nobela. Ang masakit na sigaw na iyon ang nagpa-atres kay Harry at sa iba pa. Latigo. Hinampas ulit ni Levi si Dustin. Ang pangalawang latigo ay nagpabagsak sa mga damit ni Dustin mula sa kanyang katawan, at ang pangalawang marka ng dugo sa kanyang mataba na katawan ay nagpang-inig sa lahat.